Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagkapasalamat po kami sa umagang ito na sinamahan niyo po kami mula sa bahay, pagpunta po dito sa aming panambahan, Panginoon. Kayo po ang manguna sa bawat isa po sa amin. Yung mapapakinggan po nila ngayon, Panginoon, ay kayo po ang luminis, Panginoon, para po maging maganda po yung application, Panginoon, sa buhay po nila nito. Ganon din po, gabayan niyo po ako, Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom, Panginoon, sa pag-deliver po ng inyong mensahe ngayong umaga. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, mga kapamuso, ayan. So, first time ko to. Ayan. So, may tanong lang po ako ngayong umaga. Ayan. Ito po yung tanong natin. Sorry. Yung title muna. Ayan. So, yung title po natin ngayon ay Near to the Brokenhearted, How to Heal from Heartbreak God's Way. Ayan. So, sino na po ba dito yung na-broken heart na? Wow! Si Kuya Mel. Ayan. So, marami nang na-broken heart. Hindi lang po usapang love life to, romantic life ha. Na-broken heart kasi sa mga failures sa trabaho, 'di ba? Sa pag-aaral. So broken heart 'yon. Pero ito po yung pinakatanong na ngayon ko lang nalaman, no. Ito. Is it possible to die over a broken heart? Yes, ayan, sabi ng iba. So mamamatay pala tayo kapag na-broken heart tayo. Opo, mamamatay po tayo. Possible po tayong mamatay sa broken heart. Bakit? 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 Alam niyo po ba, meron po tayong tinatawag na broken heart syndrome. Ayan, na sa ibang tawag po, ito ay stress-induced cardiomyopathy or the Takotsubo cardiomyopathy in Japan. So, nag-originate po yung broken heart syndrome sa Japan. Tapos sabi po ni Dr. Daniel Fox, ito po yung, mas common po ito sa mga babae. Oo, yan yung broken heart syndrome na yon. So, sabi po sa Harvard Medical School, noong 2006 to 2017, 135,000 na yung namatay dahil sa broken heart syndrome. So, yung broken heart syndrome po, iba po siya sa heart attack. Kasi yung heart attack, di ba, biglaan siya, may pamumuo ng dugo o yung may bara sa kanyang puso, ayan. Pero iba po ang broken heart syndrome. Normal po yung function ng heart niya, pero nagkakaroon po ng heart enlargement. Ito po yung patingin nga po nung kasunod. O, bago tayo doon, sa mukha ng puso, ayan. So, sabi po ni Philip ng chairman po, next po, ay yung kanina pa yan. Sabi po ni Dr. Lenny Ibolyondi, yung chairperson po ng Philippine Heart Association Council on Women's Cardiovascular Health, noong 2008 po, 30.4% of the Filipino women suffer from cardiovascular diseases. So meron din po talaga dito sa Pilipinas ang namamatay sa broken heart syndrome. So Takotsubo cardiomyopathy or stress cardiomyopathy usually triggered paano? Sa painful breakup, romantic rejection, loss of a loved one, or a family crisis. Pwede rin po, kasama din po dito yung nakakaranas po ng anxiety or depression. Ayan. So, parang normal ka lang na nabubuhay, pero yung sa sobrang sakit ng nararamdaman mo, magkakaroon po ng heart enlargement, tapos yung irregular po yung heartbeat mo. So, wala ka namang ibang sakit, yun lang. So, irregular heartbeat, so, kapag nakakaramdam po ng ganon, magpa-check up po sa doktor. Okay po? Ayan, so ito po yung itsura ng heart. Ito po yung itsura ng heart. Ayan, ito po ay napanood ka sa 24 oras. Ito po yung normal heart, ito naman po yung broken heart. Tingnan niyo po, nagkaroon ng enlargement doon sa puso. So, yun po yung broken heart syndrome. Ayan. So, next po. Sabi po sa Mayo Clinic, nagkaroon po sila ng prevention or solution doon sa broken heart. Binalansin niya po ito. At ang maganda po kasi, ang broken heart syndrome ay temporary lang.
So, nagagamot siya. Paano? Ito po yung binigay ng Mayo Clinic. Una, get more exercise. Ayan, mag-exercise po, kahit simpleng exercise lang po. Mag-stretch lang po tuwing umaga, running dyan sa Wawa, o kaya naman mag-zumba kasama si Tita Aimee tuwing Sabado. Diba? Yon, get more exercise. Letter B, practice mindfulness. So, ano ba, mag-yoga ka o di kaya naman pumunta ka lang sa lugar na tahimik para peaceful, magkaroon ka ng peaceful mind. Ayan. Letter C, ito applicable din sa atin, no, sa biblical way. Sa letter C, connect with others in support groups. So, kailangan pala nating magkaroon ng kasama habang dinadanas yung pain o yung rejections na nararamdaman mo. Ayan. So, kung sa secular way, meron pong prevention, meron din naman pong prevention or solution in a biblical way. So, bakit po solution agad? Kasi hindi na po natin pag-uusapan yung nararamdaman nyo ngayon. Kasi hindi po pa tayo matatapos, di ba? Hindi na po natin pag-uusapan kung ano-ano yung pain na nararamdaman mo. Kasi for sure, kayo lang ni Lord yung nakakaalam nun. At may mga pain sa'yo na hindi na natin i-share sa iba, di ba? Ayan. So, ito yung battle mo with the Lord. Ayan. So, dito po, magibigay lang po ako ng mga solution or prevention para po magamot ang ating mga broken heart. Ayan. So, una po, ito po yung tanong na sasagutin natin. Search po natin sa Bible. Pakibasa po ng tanong. 1, 2, 3, go! Ayan. So, ito po yung mga way ni Lord kung paano po natin magagamot yung heartbreaks natin. Ayan. Una po, common naman po sa atin to allow God to redirect you. Ayan. Sino po dito sa inyo yung trabaho niya ngayon, ay, kumbaga yung course mo, hindi nasunod. Na iba yung trabaho mo doon sa course mo. Ayan. Sino naman po dito yung nandun na siya sa course niya, tapos kasi common po yun, may qualifying exam po na tinatawag bago ka mag-second year college. Ganun, naranasan ko po yan, no? So, kailangan may qualifying exam. Kapag hindi ka po pumasa doon, mag-change ka po ng course, wala kang choice kundi mag-change ng course. So, may mga ganun po tayong mga kapatid na nakaranas ng ganun tapos dinala sila doon sa second choice lang nila na course, pero nagtagumpay sila. Ayan. Tapos, doon po sa naranasan natin na yun, yung kaibigan ko na yun, nakaranas ng ganun, sa rejection po yun Heartbreak niya po yun, di ba? Pero, ito po yung sabi ng Lord sa letter A. God will never abandon you or abandon us. Ayan. So, katulad po nung sa verse na ito, so Genesis 39 verse 21, sabi po dyan, pakibasa ng mga babae, 1, 2, 3, go! Pamilyar naman po sa atin yung story ni Joseph, yung balak po siyang patayin ng kanyang mga kapatid sa sobrang inggit at galit sa kanya. Kasi parang favorite siya ng kanyang tatay na si Jacob. Dumating po sa point na sila po ay kinain ng galit at inggit. So balak nilang patayin si Joseph. Pero hindi po nangyari yon. Kasi ipinagbili po siya ng kanyang mga kapatid sa mga Egyptians, sa mga Ismaelites na naglalakad. Ayan. So pinagbili po siya doon. Then napunta po siya sa Ehipto at naging tagapagsilbi ni Potiphar. At doon, sa kanyang imagine niyo po yun sa ibang lugar, doon ka napadpad na wala kang kakilala. Tapos, ayun nga, ganun yung ginawa sa'yo ng mga kapatid mo, rejection po yun. Sobrang, parang ang sakit nun tanggapin bilang kapatid, na yung kapatid mo mismo yung nag-reject sa'yo. Ayan. So, pero, sabi nga natin sa letter A kanina, God will never abandon you. Katulad ni Joseph, hindi siya inabandon ni Lord. Ang dami pong nangyari kay Joseph doon sa Ehipto Pero hindi siya pinabayaan ng Lord. So kung tayo po, nakakaramdam po tayo ng rejections, pains, sa trabaho, sa lahat ng bagay,
sa kaibigan, sa family, lagi niyo po nang iisipin na hindi po tayo iiwan ng Lord. Minsan nga tayo pa nang iiwan kay Lord eh. Tapos magreklamo tayo, Lord, bakit parang hindi kita maramdaman? Gawin mo, lumapit ka kay Lord. Hindi ka naman niya iniwan. Hindi ka niya iiwan. Okay? So, next po, makikita po natin sa kwento ni Joseph na hindi naman talaga siya pinabayaan ni Lord. Hindi tayo pinabayaan ni Lord. Sa katunayan, lahat po ng pains and rejections niya, kasama niya si Lord. Ayan. Letter B. Letter B po. Ayan, pakibasa po ng mga lalaki. 1, 2, 3, go! Ayun na nga. So, yung friend ko na yon, kaya pala siya dinala doon sa second choice niya kasi doon siya mag-excel. Kasi doon siya mas gagamitin ni Lord. Ayan. So, wag po sana tayong magagalit kay Lord kahit gaano pa kabigat yung pinagdadaanan natin. Kasi ako naranasan ko na po yun eh. Yung bigat na yun. So, naranasan ko na po yun. So, pero hindi po ako nagalit kay Lord. So, pwede naman tayo magtanong kay Lord, Lord, bakit ganito? Sana po malaman ko yung reason kung bakit nangyayari to sa akin ngayon. Kausapin mo lang si Lord. So, kaya ka napunta dyan kasi that's God's redirection. Diyan ka mas mapapabuti. Kaya halimbawa, takot kang bitawan yung una mong minahal. Pero toxic na yung relationship nyo. Diba? Kapag toxic na, syempre, aalis tayo dyan kasi hindi nakakatulong sa'yo. So, malay mo, pag binitawan mo siya, makita mo yung redirection ng Lord sa'yo. Yung susunod mong partner, yun pala yung mas maglalapit sa'yo kay Lord. O, diba? Yan. So, kung hahayaan po natin si Lord na i-redirect tayo, makikita po natin yung blessing sa rejection na nararanasan mo ngayon. Ipagkatiwala mo lang kay Lord. Ayan. So, may God's redirection lagi sa ating buhay kung bakit po natin nararanasan yung mga rejections na yan. O, halimbawa, may nawala ng trabaho, di ba? Baka kasi may redirection si Lord sa'yo. Huwag kang magtatampo. Okay? Huwag kang magagalit kasi wala tayong karapatang magalit kay Lord. Yun po yung totoo doon. Okay po? Oo, ayan. Ba't tumatawa sila? Okay, number 2 points. Ayan. How to heal from heartbreak God's way. Pakibasa po ng mga YA. 1, 2, 3, go. Ayan. Sabi po dyan, bring your hurt to God. Hindi po sinabi na let other bring your hurt to God. Kasi di ba po madalas, kapag po tayo nagkakaroon ng problema, ang madalas po nating nilalapitan, yung mga kaibigan natin. Tama? O yung pinaka-close or best friend natin. O yun yung una nating nilalapitan. Hindi po mali yun, no? Hindi naman po mali na mag-share sa mga kaibigan. Pero after nyo pong makapag-share, may mako-comfort ka, meron din namang pag-uwi mo, dala mo pa rin naman yung bigat na nararamdaman mo. So, una mong gagawin, sabi dito, bring your hurt to God. Kay Lord mo dalhin yung nararamdaman mong sakit. Huwag sa iba kasi pwedeng mahusgahan ka pa ng iba eh. Kay Lord, di ka mahuhusgahan. Tama po? Kundi, ayan. So, letter A, ito yung ibibigay ni Lord sa'yo. 1, 2, pakibasa pa. 1, 2, 3, go. Ayan. So, yung mga kaibigan natin, nakapagbigay naman po ng comfort sa atin yon. Pero si Lord, ito yung comfort na walang pangguhusga. Comfort na ang sarap lang yakapin. Kasi after mong umiyak sa Kanya, gagaan. Ano po? So, sabi po sa Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, ang sarap po nun, di ba? Lumapit lang kayo kay Lord. Bibigyan niya po tayo ng kapahingahan, ng comfort na hindi po natin makikita sa iba. Sa kapartner natin, sa best friend natin, o sa taong nakapaligid sa atin. Tanging kay Lord lang po yung kakaibang comfort na yon. So, para maranasan mo yon, bring your hurt to God. Number 2, syempre, pag lumapit tayo kay Lord, He brings
Joy. Ayan. Sino si Joy dito? Walang Joy. Yung Joy, yung pamangkin ko. Ayan. So yung pamangkin si Joy. Ang ganda na pa ng pangalan niya, no? Joy. Kasiyahan, no? Ngiti. Ayan. He brings joy. After mo pong iiyak kay Lord, ilapit kay Lord, magbibigay po siya ng joy sa atin. Yung kasiyahan po na hindi po natin makikita sa material things o sa mga kaibigan natin. Iba po kasi yung kasiyahan na nanggagaling kay Lord eh. Sabi po sa Psalm 16 verse 11, pakibasa nga po ng mga tatay. 1, 2, 3, go! Ayan. So sabi po dyan, nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Kasi po sa mundo natin, may mga nagpapaligaya sa atin, katulad ng material things, di ba? Pero panandalian lang yun. Pero pag lumapit po tayo kay Lord, doon po natin mararamdaman yung walang hanggang kaligayahan sa piling ni Lord. Ayan. So, letter C, sabi po dito, pakibasa po ng mga kids. Kids, kaya? Okay, 1, 2, 3, go! He brings... Oh, very good yung mga kids. Ayan. So, pag lumapit, kids, di ba? Dating kids. Ayan. So, pag lumapit tayo kay Lord, He brings healing and growth. Ayan. So, after mo ma-heal, para ma-heal tayo, after mo ma-heal, sa nararamdaman mo, si Lord magbibigay ng paglago. So, sabi dito, kasi sabi po, never gumaling ang isang taong nasaktan nang walang natututunan. So kapag nasaktan ka, may matututunan ka. Ito na yung, dahil may natutunan ka, lalago ka. Wag naman po tayong hanggang sa nag-end lang tayo sa nagamot na ako, okay na ako. Pero walang growth. Kailangan may growth, di ba? Oo. Kailangan may growth, di ba? Ayan, amen. Bakit? Para may hugot ka, Jomer. Ayan. So, kailangan may paglago. After mo masaktan, nahil ka na ni Lord, balik-balik din naman. Oo, ganon. Balik-balik. Kasi tayo ay kay Lord. Tama? Nilikha tayo ni Lord, so para tayo kay Lord. Babalik at babalik ka rin, sabi nga nila. Kasi maraming beses na rin po kasi akong muntik na lumayo, lumipat ng church. Opo, binala ko po yun. Ayan, nabuking tuloy. Ayan, so pero, alam mo yung iba yung pakiramdam pag nalalayo ka dun sa main church mo, sa mismo pinanggalingan mo, iba po. Tapos, yun, unti-unti kang ibabalik ni Lord kung saan ka nagmula, kasi sa Kanya ka, di ba? So, number 3, para ma-heal na natin yung broken heart mo. Number 3, 1, 2, 3, go! So, every time na makakaranas ka po ng pagsubok, mabigat na pagsubok, remember who is in control. Sabi po sa Exodus 14 verse 10, ito po yung, sige, basahin ko muna. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Yung dumaing po sa English version, ay humingi po sila ng help or tulong kay Lord. So, ito po yung tatawid na sila, di ba? Hinahabol po sila ng mga Egyptians. Then, nagkakraming na sila, natataranta na sila kung paano sila makakaligtas. Pero, ito yung magandang ginawa nila. Humingi po sila ng tulong kay Lord. So, every time na makakaranas ka po ng pangangarag, sa reports, 'di ba? Sa mga deadlines sa school, sa mga deadlines sa trabaho. Kailangan, letter A, eto gagawin mo. 1, 2, 3, go. Be still. 'Di ba? Be still. Ano ibig sabihin? Manatili ka lang, kalma ka lang. Kumalma ka, sabihin mo sa katabi mo, kalma ka lang. Yan, kalma ka lang. Oo. Yan, sabi po sa, ito po yung maganda, sa Exodus 14 verse 14. Bakit kailangan mong kumalma? 1, 2, 3, go!
Ang sarap po nun. Yung ipagtatanggol ka ni Lord, yung makapangyarihan pa yung magtatanggol sa'yo. Hindi yung kaibigan mo na palaaway. Ayan, nakadamay ka pa. Di ba? Minsan kapag nagkakraming tayo, may mga decision tayong ginagawa na minsan nagkakamali pa tayo, nagkukos pa ng problems. So, panatag ka lang, kumalma ka. Sabi nga po sa kanta, kung alam niyo po yung kanta na nag-trend noon sa TikTok, yung I will dry your eyes, I will fight your fight. Diba? So, sabi ni Lord, I will fight your fights. Hayaan mo si Lord yung magtanggol sa'yo kasi wala kang talo kapag si Lord yung nagtanggol sa'yo. Amen? Ayan. So, next. Siyempre, being still requires letting go. Ayan. Oo. Let go. Kasi bigat ka na nga. Minsan ganito tayo, bigat na ako. Niyakap ko na yung lungkot, Lord. Pero, hindi ka naman nagle-let go. Niyakap mo. Kaya ka nasasaktan. Di ba? Ito yung may bigat kang hindi binibitawan. O, bitawan mo na. Di ba? Para hindi ka na mabigatan. Kasi minsan, kailangan mo lang pala bitawan para gumaan. Di ba? Parang ang active ng youth. Uy, ang galing. Galing ng youth kagabi. Kwento ko lang po, Kagabi kasi, si Ate Tonet, susunduin si Owen. Na nahulog yung susi ni Ate Tonet sa kanal. Ang galing talaga ni Ate Tonet. Pauwi na. Nahulog pa yung susi sa kanal. Ayan. So, ang tumulong po sa amin mga youth. Ayan. Ang galing nga po ni, ano pangalan nito? Kit? Ayan. Ang galing niya kasi nahugot niya yung susi. Lalim-lalim noon, di ba? Alam mo yung parang kasama nila si Lord. Yes! Ayan. Yun, nakuha namin yung susi. Ayan. So, sige, balik tayo sa kwento lang yun. Ayan. Next! Ayan, wait lang, may verse tayo dito sa let go. Ayan. So, sabi po sa Isaiah 55 verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. So, you have to let go. Amen. You have to let go. Yung paraan nyo kasi, hindi paraan ni Lord. Mas maganda kasi yung paraan ni Lord. Magtiwala ka sa Kanya. O yung isip nyo, yung isip ni Lord, hindi nyo isip. So, si Lord may magandang way kung paano gagaan yung bigat na nararamdaman mo. Oo, wag mong sarilinin ang problema. Wag mong yakapin. I-share mo sa pinaka-pinagkakatiwalaan at bukod sa lahat kay Lord. Okay? Next, number 4 na tayo. Diba? Ang bilis ko, diba? Ayan, next. Para gumaling na yung broken heart mo. Pakibasa nga ng mga youth. 1, 2, 3, go! Ay, sabi, forgive those who hurt you. Ito po yung isa sa parang ang hirap gawin. Yung to forgive. Kasi nga nasaktan ka na nga, magpapatawad ka pa. Hello? Parang ganun tayo. Hello? Diba? Nasaktan na ako, magpapatawad pa ako. Ito yung pinakamahirap gawin, no? Pero sabi po ni Lord, forgive those who hurt you. So, hindi naman po nire-require na lumapit ka dun sa taong nakasakit sa'yo or nasaktan mo, tapos mag-sorry. Hindi po required na ng sorry. Ito po yung forgiveness na kasi patatawarin mo mismo yung sarili mo. Diba? Sabi po dito, forgiving others doesn't mean that what they do is okay or was okay. Hindi po ibig sabihin na nagpapatawad ka ay okay lang yung ginawa ng kaibigan mo, diba? Ng family mo. Hindi mo dapat i-tolerate yon. But it sets us free from bitterness that will only hurt us more. Nagpapatawad ka para gumaan yung nararamdaman mo. Para hindi mo nadalhin yon. Kasi, di ba po, ang hirap ng may kagalit. Kung nasanay po kayo na kayo po yung mabait na tao, wala kayo nakakaaway, tapos bigla kayong may nakaaway, ang bigat po nun sa loob. Parang yung nanay ko, wala po siyang kaaway. May kaaway po ba nanay ko dito?
Wala naman po siguro, no? Wala naman, no? Ayan, no. Patawarin niyo ni nanay ko kung nakasakit siya. Diba? Patawarin niyo na. Baka, gusto niyo ba dalawin pa kayo? So, yun. So, yung nanay ko, wala siyang kaaway, kaya ako na lang minsan nangaaway sa kanya. Charot. Ayan, sir, hindi naman maiiwasan, no, na nagkakaroon ng away sa family. Yun. So, yun, di ba? Sabi po, sabi po rin, the people who suffer most from unforgiveness are us. So, pag hindi ka nagpatawad, may kagalit ka, hindi ka nagpatawad, sabi po dito, pahihirapan ka lalo. Yung sarili mo yung pahihirapan mo pag hindi ka nagpatawad. So, ano pang hinihintay mo? Di ba? Magpatawad ka na para sa iyong sarili. Ayan, di ba? And then, later on, di ba, mapapatawad mo na din talaga sila. Okay? Sabi po dito, next, letter A, sabi po dito, forgiveness is not a lack of boundaries. Forgiveness is not a weakness. Forgiveness is not easy. So sabi po, sa lack of boundaries, you can forgive someone and not to pursue a friendship with them. So pwede kang magpatawad, pero kung, di ba ang hirap ibalik kasi ng tiwala o yung dating friendship na meron kayo, ang hirap ibalik. So kung mas magkakaroon ka ng peaceful mind, doon sa paglayo sa mga kaibigan na yun o sa nakasakit sa'yo, go. O kailangan mo lumayo, go. Hanapin mo muna yung sarili mo, sabi nila. Then, magkaroon ka ng peaceful mind, di ba? Then, sa trabaho, di ba? Sa trabaho, hindi mo naman pwedeng nasaktan ako, yung boss ko, pinagalitan ako, ayoko na magtrabaho. Hindi naman ganun. Ikaw din ang talo. Diba? Wala kang trabaho. Tama? Pwede ka pa rin pumasok sa trabaho nang hindi mo kinakausap yung nakasakit sa'yo. Kung yun yung magpapanatag sa loob mo. Ayan. Huwag mo ipilit ang mga bagay kasi masakit yon, di ba? Okay, next, number 2, forgiveness is not a weakness. So, hindi po porke tayo ay nagpatawad, mahina na tayo. Katunayan, ito po yung nagpapatunay na tayo po yung malakas. Kasi, di ba, ang kalaban natin, yung sarili natin yun yung pinakamatinding kalaban mo. Pero kung pinatawad mo yung sarili mo, ang lakas mo. Kasi natalo mo yung sarili mo. Di ba? Sabi po dito, actually, forgiving others means you are strong because you are willing to let go of the past and your hurt. You're choosing to focus your heart on greater things. Kasi kapag ka nagpatawad ka, wala na, na-let go mo na, malilinawan yung isip mo para sa mga bagay na mas magagandang panghawakan. Diba? So, yun. So, ikatlo, forgiveness is not easy. Hindi naman po talaga madaling magpatawad. Pero, it is a necessary part of healing a broken heart. So, kahit po mahirap magpatawad pa rin po tayo. Kasi ano lang po yun, ito po yung makakatulong sa atin para gumaan yung dinadala natin. Malay mo, di ba, may magbukas ng pinto sa buhay mo, i-redirect ka ni Lord. Yan. Next. Next po, ayan. So sabi, 5 na po, last na po ito. Last na po, ayan. Move forward. So after mo i-let go lahat, you have to move forward. Diba? So paano? So sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 4, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Next. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. So, lahat po may panahon. Ibig sabihin, ito pinagpapakita na lahat ng nararamdaman natin, seasonal lang yan. Seasonal lang po yan. Yung mga tumatanda na po, yung mga matatanda po sa atin, mas alam po nila ito. Seasonal lang po yung mga hurts, pains, rejection na nararanasan natin. So, ibig sabihin, mawawala din yan. Lampasan mo. Huwag mong tambayan. Lampasan mo, kapatid. Kasi hindi ka makakaahon. Malungkot ang buhay ng maraming dinadala sa kanyang puso. Yan.
let go mo, move forward, di ba? Kasi lahat may panahon. May panahon nga ng pagluha, may panahon ng pagdiriwang. Tama? Iiyak ka ngayon, bukas, iiyak ka pa rin ba? O sige, umiyak ka pa rin bukas. Kung ayaw pa rin tumigil ang luha, umiyak ka pa rin bukas. Pero, matatapos yung iyak mo. Ito yung darating na, yung pagdiriwang. Kasi nag-let go ka kay Lord. Nilapit mo kay Lord, di ba? Nag-move forward ka. So, paano mag-move forward? Letter A. Focus on what's good. Ayan. Fix, sabi dito sa Philippians 4, verse 8. Pakibasa po ng mga nanay. 1, 2, 3, go! So, mag-focus ka na sa mga magagandang bagay. Mag-focus na po tayo sa magagandang bagay. Sabihin mo nga sa katabi mo, focus ka na sa magagandang bagay. Kasi maganda daw yung katabi niya. Maganda daw yung katabi. Ayan. Focus lang tayo sa magagandang bagay. Kasi nga, oo, ayun. So, wag na po tayong lumingon pa sa nakaraan. Kasi pag lumingon ka pa sa nakaraan, masakit nga yung nakaraan mo masasaktan ka ulit. Minsan ganito po tayo pag nasasaktan. Diba yung mga chat, nire-review mo pa. Scroll, diba? Nire-review mo pa. Tapos nasasaktan ka lalo. Ano kaya yun? Diba? Lalo kang nagalit. Di ka na naka-move on. Or naka-move forward kasi nagre-review ka. Gawin mo pag uwi mo, delete mo na. Sabi mo sa katabi mo, delete mo na. Ayan, delete mo na yung conversation nyo. Move forward. O yung iba nga, dinidelete yung mga pictures nila sa Instagram, sa Facebook. Ayan, sila Daniel Padilla, di ba? Ano nga yun, trending. Hindi natin alam kung totoo yun, no? Wag ko na sabihin. Kasi, tsaka na pag naging friend ko na sila. Chika ko sa inyo minsan. Ayan, next. Ayan, sabi po dito, when you make room for good thoughts, the less room there is for hurtful ones. Challenge yourself to battle negative thoughts. O, yung mga iniisip po natin, minsan yun yung ang hirap kalaban ng isip kasi mas mabilis pa yung isip natin kaysa sa kilos natin. 'Di ba? Ang bilis mag-isip ng isip natin. 'Di ba? Paano kung ganito? Hindi pa nga nangyayari, pinangunahan mo na. 'Di ba? Diyan tayo nangunguna tayo madalas sabi nga po nila, bida-bida, sabi nila. Yon, 'di ba? So, sabi po dito, challenge yourself to battle negative thoughts or hurtful memories by thanking God for the blessings in your life. Focus ka dun sa blessings na binigay sa'yo ni Lord. Wag doon sa dinulot na sakit ng mundong ito. Okay? So, gawin kung ano yung nakakabuti para sa ating sarili at sa Diyos. Ayan. So, ikalawa, look forward. So, you have to look what's ahead of you. Linawin mo yung isip mo. Tingnan mo yung nasa unahan mo. 'Di ba? Kung ano pa yung ibig sabihin, kung ano yung pa yung paparating sa buhay mo. Kasi pag nag-let go ka, may bagong door si Lord na bubuksan para sa'yo. Doon, baka hindi ka na masaktan. Yun. What if, kapag nag-look forward ka, di ka na pala masasaktan, di ba? Or mas mag-e-excel ka pala doon sa pinagdalhan sa'yo ni Lord. Parang si Joseph, di ba? Nag-excel siya sa Ehipto. Ayan. Next. Sabi po sa Isaiah 43 verse 18 to 19, pakibasa po ng lahat. 1, 2, 3, go! Ayan, ito po yung pangako ng Lord. Wag mo nang lingon-lingunin pa yung sakit na naramdaman mo, yung rejections na naranasan mo. Sabi po kasi dito, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ayan, so magtiwala lang po tayo sa word ni God, 'di ba? May gagawin siya sa buhay mo. Let go mo lang 'yan, 'di ba? Mag-look forward ka lang. Hanapin mo si Lord.
Hanapin mo yung mga bagay na kung saan ka mag-excel. Kasi minsan may mga tao po na nag-pray, pero nanaig pa rin yung human will niya. Hindi niya pa rin sinunod si Lord, di ba? Nasasaktan tayo. Kapag yung mga bagay na pinili natin, di naman pala will ni Lord. O ang ending, susunod ka pa rin naman sa will ni Lord. Kasi doon ka niya dadalhin. Yan. Next. Sabi po dito, focus on what He is doing. We have an opportunity to partner with Him and be a part of the good things He has planned. Planano na, ang ganda na ng plano ng Lord sa'yo. Lumihis ka pa. 'Di ba? So, pero sa paglihis mo, babalik at babalik ka rin kay Lord. Hayaan mong i-redirect ni Lord yung buhay mo. Ayan. Next, so after mo mag-look forward, ito na ang mangyayari. Pakibasa po ng mga feeling nila nagtagumpay na sila sa hurts na yon. 1, 2, 3, go! Rejoice! Ito na yun ang gagawin mo. Rejoice! Magdiwang, sabi sa Romans 5 verse 3 and 4. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Next. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So rejoice kasi lahat ng pinagdaanan mo magbubunga. Nasaktan ka man ngayon, sa susunod, magiging okay na ang lahat. Magbubunga ito ng maganda. Yung maganda na hindi mo inakala. Ayan, di ba? Nagbunga tayo. Yung sabi po, moving on gives us a unique opportunity to rejoice. Not because we experience pain, but because we've been given a chance to learn. Kasi natuto tayo. Rejoice. Natuto ka sa pagkakamali mo. Natuto tayo sa mga rejections, di ba? We rejoice because with God, we come out of heartbreak with more wisdom. So, ito naman pong ating mga kasama, lalo na yung mga nanay, mga senior citizens, ang dami na po nilang pinagdaanan. At maniwala po kayo sa kanilang sinasabi. Kasi napagdaanan na po nila yon. May wisdom na po sila doon sa nangyayari sa iyo ngayon kasi pinagdaanan na nila noon. Okay? So overall, tapos na po tayo. So ano-ano po yung sige pa, flash na po. Ayan. So how to heal from heartbreak God's way? Number 1, review lang natin. Allow God to redirect you. Number 2, bring your hurt to God. Number 3, remember who is in control. Number 4, forgive those who hurt you and move forward. So kung lahat ng yan ay ia-apply mo ngayon, may heal yung broken heart mo. Ayan. So next. Next tayo. Ayan. So, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman. Dati po, madalas tinatanong sa church kapag nagkakaroon ng mga gatherings, natatanong po nila na, ano na daw po yung biggest heartbreak na naramdaman natin. So, nung tinatanong ako noon, wala naman. Kasi, naniniwala po ako, lahat ng problema may solution. Kaya po, kung titingnan niyo po, parang strong lang, no? Yung personality ko, kasi tawa ng tawa, di ba? Hindi naman po sa, baliw ako, Yung po talagang personality ko, maging masaya. Yan, lahat kasi may solusyon sa, problema. Pero dumating po sa point, sabi ko, masasagot ko na ata, Ate Jehan, yung sagot sa tanong mo na, ano yung biggest heartbreak ko? Ayan. So, nung dati po, di ba, magkakaroon tayo ng anniversary. Yan, mag-celebrate po ng anniversary. Tapos, ang topic pa, press on. Ang hirap kaya? Ang hirap kasi yung pinagdadaanan mo ang bigat. Di ba? So, iyak. Wait, ayun. Nag-chat si Ate Jehan, dear, declaration mo. Wala ko maisip, search ako. So, syempre, may pinagdadaanan ako nun. So, na-search ko yung Matthew 26 verse 38. So, sabi po dito, though my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Kasi that time po, ay nako, yon.
That time, din po lingid sa inyo kaalaman, si nanay po, oo, yun, mama. Yun, so si nanay po kasi ay stage 4 cancer nga po, diba? So, ang lala na. So, parang wala ng lunas, diba? So, ito po yung parang nagpalakas po sa loob ko. Kasi si Lord, alam niya na ito yung gabi na mag-pray po siya. Kasi alam niya, huhulihin na siya. Tapos, sabi niya, though my soul is overwhelmed with sorrow, press on, though my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. So, kahit alam niyang mamamatay na siya, yun na yung huling gabi niya, di ba? Nagtiwala pa rin siya kay Lord. Ang hirap po nito i-share kay nanay kasi siya yung nakakaranas eh. Hindi ko alam kung ano nararamdaman niya. Kasi parang natanggap niya. Ganon. Sabi niya, nung una po niyang malaman na stage 4 cancer siya, umiyak siya, oo. Pero sabi niya, ito po yung natuwa ako kay nanay. Kasi sabi niya, doon naman ako papunta, tanggap ko naman. Lahat tayo bumamatay. Sabi ko, grabe, natanggap ni nanay yun. Parang yung mga anak niya, hindi kaya. So, yung naramdaman ko nun, sabi ko, grabe naman. Parang yung puso ko talaga, ang hirap. Kasi sobrang bigat. Parang, alam mo yung sikip-sikip ng puso ko. Parang, kasi hindi ko kaya mawala si nanay. Kasi siya yung buhay ko, siya yung inspirasyon ko. So, feeling ko, guguwa ang mundo pag, di ba, pag nawala si nanay. So, noong time na yon, nagkaroon kami na sharing nila Ate Jehan dyan sa, sa Sundays, sa kids room. Tapos doon ko iyak lahat kay Lord. Kasi sabi ni Ate Jehan, dahil grabe ang strong mo naman. Tapos, hindi, okay lang po ako ganyan. Then, yun, kailangan ko lang palang ilapit kay Lord. Yung nararamdaman ko, iiyak kay Lord kasi doon lang ako umiyak. Doon ko binuhos lahat. Ayan. So, noong kinakausap ko na si Lord, sabi ko nga, panalangin ko pang nakipag-barter pa ako kay Lord. Sabi ko, Lord, baka pwedeng isa pa. Kasi ang dami mo na sinagot sa buhay ko. Sinasagot mo talaga yung mga panalangin ko. This time, Lord, baka pwedeng isa pa. Pero planado ng Lord ang lahat. Hindi ko na kontrolado yung isip ni Lord. So, sabi ko, sige na nga, kung hindi naman will ni Lord na magtagal pa si nanay, baka may iba siyang plano. Yun na lang inisip ko. So, yun. Diba, ang sakit po nung pinagdadaanan ng nanay, pero natanggap niya yun. Doon po ako doon ko po na-test yung na si Lord, lagi akong sinasamahan. Kasi after po yun nga, namatay na nga si nanay. Iyak-iyak kami sa ospital. So, pero after po naman every day, laging hinihil ni Lord yung puso ko. May mga iyak, syempre, na every night, ayun. Hindi ka talaga mapigilan. Lagi kong tinatawag yung pangalan ni nanay kasi natatakot ako paano pag wala na si nanay? Paano na kami magkapatid ni Joy? Puro kami babae din sa bahay. So, paano na? Sisa, mag-aasawa na, ganyan. Paano? Diba? Yun yung mga yung what if, Lord, pag namatay si nanay, what if, ang ginawa, kailangan lang po natin mag-look forward mag-move forward. Katulad po siyempre, nakakaranas ng mga namatayan na, di ba? Ang hirap po. Ang hirap po mag-move on. Sobra. Yun. So, yun. So, though my soul, our soul is overwhelmed. Sana po maging declaration din natin to, Pag dumating sa point, yung point natin na ganito, yung to the point of death, sana magtiwala, mag-press on pa rin kay Lord. Ang hirap mag-press on, pero kakayanin pag si Lord kasama mo. Ayan. So, press on lang po, di ba? Ayan. So, ano po yung application natin? Ayan. Di ko na ikwento kasi baka di tayo matapos. Application po natin, number 1, kakabila ng naranasan mo, thank God for being with you during this season. Pasalamatan mo si Lord. Dahil sinasamahan ka niya lagi sa season na nararamdaman mo ngayon. Season na lang yan, kapatid. Magtiwala ka kay Lord. Pasalamatan mo kasi hindi kanya iniwan. Ayan. Next, number 2, the nearer you are to God, the more you can lean into Him. So, may nararamdaman ka na nga, lumayo ka pa, edi lalong
lalo ka nasaktan, di ba? Sabi dito, the nearer you are to God, the more you can lean into Him. Ayan, so lapit ka lang kay Lord, lumapit ka, huwag kang lumayo. Okay, number 3. Ask for His will to preside over every aspect of your life. Lagi mong tatanungin si Lord, Lord, will mo ba to? Lord, kung will mo to, ikaw na po ang bahala. Ipagkatiwala mo lahat sa Kanya. Ayan. Kasi mas maganda yung plano ng Lord sa'yo. Number 4, ask for God to show you how He sees you. Kung minsan, di ba, hindi na natin alam ang gagawin, tanungin mo si Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, sana makita ko po kung paano mo ako tinitingnan. Kasi yung kung paano mo ako nakita, syempre alam ko po may victory. Maganda yung plano mo sa akin. Lord, tulungan pong makita ko yun. Ganun ang prayer, kapatid. Number 5, healing is a process. So, syempre, hindi naman po agad na na gagaling tayo sa sakit na nararamdaman natin, 'di ba? It's a process every day, 'di ba? Na ginagawa at isa nakakabangon ka pa. Nakakainom ka pa ng tubig. Kasi pag hindi ka uminom ng tubig, ay talagang mawawala ka talaga ng maaga. Kumain ka, mag-exercise ka. Huwag kang magpakalungkot. Huwag mong basain yung unan doon sa kwarto mo. Diba? So, healing is a process. So, as you go on, diba? As you move forward, pagagalingin ka ni Lord sa sakit na yan. Yan. So, yun po yung 5 application natin for today. So, maraming salamat po sa, sana natawid ko yun, sana po may natutunan tayo ngayong umaga. So, mag-praise God nga po yung mga may natutunan. 1, 2, 3, go! Praise God! Ayan, sige po, tayo pong lahat ay magsitayo.